Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyo lahat. Grabe ang kaganapan ngayon mga ka-Wonder. At nung pinag-usapan nga natin na maaring dakipin na nga si Jinggoy by Monday, no? Eksaktong-eksakto po yung sinabi natin. Naglabas po ang Sandigan Bayan Division, 5th Division, ng warrant of arrest dito kay Jinggoy para sa kanyang plunder case. At ito po ay non-bailable. Ayan, kita natin sa mga eksena kanina, napanood nyo yan, I'm sure, kung paano pumunta itong DILG Secretary para kunin si Jinggoy na may drama pa dyan. At may mga eksena habang nag-aantay itong mga senador na minority sa Senado, of course, wala itong mga majority, no? Sabi nga mukhang nakaamoy. Pero bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe, 100%. Pindutin niyo po yung subscribe button at lalabas po yung bell, piliin niyo yung all. Marami pong salamat. So kanina mga ka-Wonder, ang daming kaganapan dyan sa Sandigan Bayan at sa Senado. Bago arestuhin si Jinggoy, nagsalita muna siya sa Senado. May mga sinasabi siyang pinaglalaban, hindi raw siya matitreat kung ano-anong pinagsasabi niya. Na ang daming natatawa sa kanya. Parang hindi raw siya, parang may tinutumbok siyang bagay. Ang sabi nga ni Marcoleta, tinatakot daw itong mga senador, itong majority, na kung hindi raw magsaside, kakasuhan, yung mga ganun, maganda niya, ilabas nyo na kung totoo yung pinagsasabi nyo. Hindi yan sinasakyan ngayon dahil alam na natin na kapag ang tao, kagaya nitong si Jinggoy ngayon, pangatlong beses niya na yung naharap itong plunder case mga ka-Wonder. At itong pangatlo mukhang napakatibay nito at mahirap niyang malusutan. At nagkaroon nga na eksena dyan mga ka-Wonder, ayaw bitawan nitong si Cayetano, itong si Jinggoy. Nung aarestuhin na dahil babasahan na ng Miranda rights, o yung sinasabing rights of the accused, pinipigilan nitong si Cayetano. Pero may banat dito si John Vic sa kanya. Ang sabi sa kanya, yung the last time na sinabihan niyang under Senate custody ay nakatakas. Kaya ang daming mga comments sa comment section, pinagtatatawanan na naman itong si Boy 10K, itong si Cayetano. Tama nga itong sinasabi ni Trillanes. Bakit ko sinasabi? Dahil kanina, habang nagaantay yung mga senador, eto mga ka-Wonder, may video rito. Dahil according dito sa video na to mga ka-Wonder, mukhang pinatayan sila ng aircon, pati internet. Ngayon, ang tanong, sino nagpatay? May nag-utos ba? Sino nag-utos? Ito mga ka-Wonder, panoorin natin. Diba sa pagpatay nila ng aircon? Is it silent martial law? By Alan Peter? Pero was it deliberate, sir? Of course. Yes. Senator Win, what can you say about pagpatay nila ng aircon? Below the belt naman yun. Is it Was it deliberate, sir? Sir Rafi, what can you say? Kita nyo? Was it deliberate? When Senator Rafi was asked, he said, of course. Bakit papatayin nyo? May mga senador sa loob. At may pinaniniwala ang may session ngayon. At ito nga parang deliberate din ayon sa mga opinion ng nating mga netizens, mga taong bayan, yung pag-alis nila mukhang walkout din 2.0. Dahil siguro naaamoy nila, napapalitan itong si Cayetano. -1 na sila, -2 na lahat, Bato at saka si Jinggoy. So nakikita natin at may nababalita nga, nalilipat yung dalawang senador. Malamang naamoy nitong si Cayetano. Kaya itong sinabi nila na was it deliberate? Of course. Ano sabi ni Sherwin? Masyado namang below the belt. Talagang nakakapikon. Naalala nyo yung ginawa nitong si Cayetano dyan sa Kongreso? Na pinatay niya, kinuha niya yung seal, pinatay niya yung kuryente, at talagang ginawa niya para hindi siya mapalitan bilang House Speaker that time. Nahati nga sila, term sharing nga sila ni Lord Velasco. Hindi siya pumayag, kaya nung ginawa niya. Ito, similar mga ka-Wonder, Bagamat, hindi sinabing direkta kung sino nag-utos. Well, bakit papatayin mo kung nandun yung mga senador sa loob ng sesyon?
na alam niya nga, nag-aantay nga. Sabi nga ng mga news reporters, na napapanood natin hanggang ngayon wala pa dahil inaantay pa yung pagdating nitong mga majority. Ibig sabihin mga ka-wonder, may sesyon at itutuloy nga yung mga talakayan. At dahil nga naaresto si Jinggoy, no, dito sa isang eksenang video, papakita ko sa inyo, no, pinipigilan nitong si Cayetano at napahiya nga siya rito sa banat ni John Vic. Sinisigawan pa siya. Akala namin kung sino nagsasabing, Sir! 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 Sinisigawan na siyang gano'n kasi pinipilit niya sa pagka madaldal niya. No? Alam natin, tinatawag nga siyang, nabasa ko, no? Tinatawag siyang matit, no? Na masyadong madaldal. Kahit sinabi nitong mga abogado, no? Na masyadong madaldal itong si Cayetano. Dun sa pag-uusap nila ni John Vic, ang daldal-daldal niya, pinapabayaan muna siya makatapos. Sabihin niya yung gusto niya. But anyway, sabihin niya yung gusto niya, dadalhin pa rin itong si Jinggoy na nakatahimik, no, na parang batang musmus na walang magawa. No? Ito, panoorin natin yung video mga ka-wonder. Kung paano subukan ni Alan Cayetanong pigilan itong pagdakip dito kay Jinggoy. Did not allow. We are ready. We're going to walk it out. Respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Ang ginawa, they walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You know, let's in here. It's a work. Sir, you can arrest, sir. Sir, you can. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. It's for the Senate, sir. Sir, that's for the Senate. For the country. Sir, kumahin ka na. Kumahin ka na. Right outside the door. Right outside the Kaliwa na tayo warrant of arrest issued by Tandigang Bayan 5th Division, criminal case number E-SB 26-CR10-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Trespeses, Chairperson of Social. Sir, being accused, you have also rights. May karapatan ka manahimik at magsawa ng kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kataan mo hukuman. May karapatan na ka rin kumuha ng sarili ng abogado o tagapagtanggol nang naayon sa iyong nakis. Kung walang kakayahan, ang pamahalaan at pagkakaluban ka nito ng isa. Lahat po ba ng mga karapatan niyo sa rin ang unawaan? Elevator, yung ano lang arresting ko ano lang. So kitang-kita natin mga ka-wonder na nakipag-negotiate pa tong si Alan Cayetano. Na ang gusto niya, kumbaga i-walk out hanggang dun sa labas, itong si Jinggoy. What's the point? Yun ang gusto kasi siguro ayaw niya arestuin sa loob. Pero may mga senador naman na sumama, kagaya ni Trillanes. Diba? Kinuha siya sa loob at nagsumuko siya. Sino pa? Sila Enrile. Si De Lima ay nakiusap yun sa bahay niya para makapag-prepare siya. Pero kasi mukhang walang tiwala itong si John Vic kay Cayetano. Alam niyo kung bakit? Kasi in the last time na nagsabi siya na Bato is under our custody, Senate custody, nakatakas, nakaalis. At si John Vic ang napulaan at pinagputaktihan doon mga ka-wonder. Kaya talagang siguro sabi ni John Vic, this will never happen again. Kaya nung sinabi niya, i-walk niya lang daw sa labas, what's the point? What's the negotiation aside from doon sa sinabi ko? No? Na talagang sabi niya, ilalakad niya lang daw, at this is the Senate at first time. Tama naman siya, no?
First time na guys ang Senado sa kakahiyan na kagaya nung nagtatatakbo si Bato, nagkaroon ng shootout, no? At itong magulo na parang nagkakagulo pa na ayaw pa ibigay. Samantalang itong sila Trillanes, sila Enrile is peacefully humarap at sumuko. Samantalang ito, pinipigilan niya. No? Gusto niya sigurong patunayan talaga na hawak ko kayo dahil nasa Senate custody kayo. Wala pong immunity si Jinggoy dahil ang kanya pong parusa is 6 years and above. And that is plunder. No? Plunder kasi is wala po yang bail at yan ay if I'm not mistaken is life sentence. More than 6 years kasi. Wala kang immunity. So gusto niyang makipagtalo pa rito kay John Vic hanggang sa tumaas na yung boses ni John Vic. Buti nga hindi napikon eh. Naalala niyo ba yung road rage na nung in-interview itong si Daniel Fernando? Anong sagot ni Daniel Fernando? Palaging walang comment, ayaw magsalita. Ang sabi may nagsabing si Tulpo na binoldyakan daw itong si Daniel Fernando at nabukulan. We don't know. Perhaps true or not. No, kasi bakit ayaw niyong sabihin yung totoo? Kasi itong case ni Daniel Fernando ayon kay John Vic, kinukuha raw nitong si Daniel Fernando yung lane at ayaw niyang ma-overtaken siya. Aba, abusado. Di ba? O di nabuisit siguro si John Vic sa kanya, inumbag siya. Nagtatataas yung boses ngayon nitong si Cayetano, pati itong si John Vic, peaceful muna. But when he saw, Cayetano was adamant, insisting, yung alam niya, bilang abogado, syempre, alam niya yung mga style, pero hindi siya pagagapi doon. At nung kukunin niya na nga si Jinggoy para walk out or walk away, hinawakan ni John Vic na gano'n, ginanon si Jinggoy. Ang laki ni John Vic, 6'1" to malaki pa ng katawan. Si Jinggoy, ang liit lang, si Cayetano, hindi naman siya as physically buffed or fit as John Vic, ano? Kaya wala siya nagawa. Akala niya kasi pagbibigyan siya. At yung mga ginagamit nila mga ka-wonder, no, na sinasabing independent. Of course, we have 3 branches of government, executive, legislative, and judiciary. Independent yan when it comes to their offices. Co-equal, co-independent. But when it comes to the Constitution, kahit sabihin mo mga independent kayo, no one is above the law. Kung nagkasala ang isang tao gaya ni Jinggoy na inaresto nga, huwag mo yung pigilan. Hindi po pwede dyan yung mga independent. Nasa batas yan eh. Kung ang charge sa'yo is more than 6 years, then you will be arrested. At wala kang immunity. Nakalagay yan eh. So kahit anong pakikipag-argue ni Cayetano, hindi siya pagbibigyan. At hindi pasok dyan yung sinasabing legislative kami, independent kami. Gaya ng sinasabi ni Jinggoy, na nagmumukhang irrelevant yung mga kanilang argumento. Mga senador to, mga ka-wonder ha. Mga senador yan. Ito, abogado to. Alam niya yan. No? Mga supposedly matatalino yan. Pero sa nakikita natin kung ano nung mga palusot. Just to make themselves just to find leeway. No? Yung mga scapegoat. No? Para ma-way out and then baka makaisa ulit. Parang ganun ang nakikita natin. Bakit kailangan mo i-walk out? Bakit may nakaabang barong mas makakapigil at pag nandun na sa labas, mas may haharang o mas mahirap nang dalhin si Jinggoy? Yun yung mga tinitignan doon. Diyan sa loob pa lang. Yung mga arresting officers na hindi mo pigilan, hindi mo dapat pigilan, otherwise kakasuhan ka na naman ng second count. Kung ika-count yung unang pagtakas ni Bato, baka itong kay Jinggoy, kung maka-scared na to, baka ikaw nang dalhin, hindi na si Jinggoy. No? So nakita natin na talagang umiiral, sabi nga nila, is it silent martial law by Cayetano? Yan ang sabi ng media. Kasi bakit papatayin mo yung aircon? Similar yun hindi ko sinabing the same Similar nung pinatay niya yung kuryente sa Kongreso. Similar yung kinuha niya yung seal para hindi makapagsesyon. Na may mga senador pambabastos mga ka-wonder. Sabi nga ni Rafi Tulfo, nakakapikon Kaya pagbalik ng sesyon, tiyak sasabunin itong si Cayetano at saka itong majority. Sasabunin yan. No? Lalo na nung sinabing below the belt naman yan. Nagpapaypay na lang Senator Risa dyan sa Senado. Mainit. Pinatay yung pinatay yung aircon Pinatay din yung internet. Grabe mga ka-wonder, respeto naman sa kapwa nyo senador. Diba? Sabi nga masyadong below the belt yung ginawa. Pinatayan ng aircon.
pinatayan ng wifi. Di ba? Parang, sabi nga, ulitin natin, martial law, silent martial law under Cayetano. Kita ng media. Tapos ito, nakikipag-negotiate siya, dinadaan niya na naman sa tapang pasigaw-sigaw niya. Si John Vic yung kaharap niya eh. Baka pag napuno yan, majombag siya ni John Vic. Of course, magbigay lang siya ng something na trigger yung isa. Otherwise, makakasuhan siya ng physical injury. Wala naman eh, hanggang boses lang eh. So, dinaan din siya sa boses ni John Vic. Akala ko kung sino yung sumisigaw, kasama ko, tignan mo kung sino yung sumisigaw. I think it's John Vic eh. Hindi rin nakabuka. No, that's his voice. At nakita ko, ito nga sa angulo na to, naghanap kasi ako ng maraming angulo mga ka-wonder. At ito, nakita ko nga na si John Vic sinisigawan na si Cayetano. Sir, sabi niya, Sir! And then, nung nahuminahon, si Cayetano nag-tone down din siya. So, alam ni John Vic paano makiharap dito kay Cayetano. No, kasi ayaw niya nang maulit yung tinawag siyang puro publicity, puro ganito, na pinapaalis na nga siya sa posisyon. No? Kaya yan, arestado si Jinggoy, nabawasan, tama tayo mga ka-wonder, no? Sabi ko sa inyo, Lunes darating yan. Hindi lang natuloy itong sinasabi nating paglipat ng 2 senador na siyang putok na nga. May mga ginawa na rin nga ng content ng iba. Na yan mga ka-wonder, at may susunod, antayin natin tong si Joel Villanueva. Dahil wala nang 2 weeks, and then si Marcoleta, sino pa? At tuloy ang Senate Flix. No? Kita natin yung pagmamarcha, nakahawak si Marcoleta. At nagkaroon ng debate. Parang pelikula talaga mga ka-wonder. Itong Senado. At tiyak, marami na namang komento at mga meme na ipapaligo dito sa Senado. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin, mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video na sinubukang pigilan ni Cayetano o harangin itong pag-aresto kay Jinggoy at itong pambabastos na pinatayan ng aircon at wifi itong minority senators. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.